Sumigaw sa galak at come on everybody! Nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Hey! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Puri, come on everybody! Awitan siya, luwalhatin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Awitan siya, purihin siya, luwalhatin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Awitan siya, purihin siya, luwalhatin siya. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Awitan siya, purihin siya, luwalhatin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalak. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Come on everybody! Purihin siya, luwalhatin siya. Sumigaw! Hallelujah! Thank you, Lord! Yes, Lord. Lord, we worship you in this place. We worship you, Lord, in spirit and in truth. Lord, dilini about sa music, but it's all about the heart of your people, O God. Lord, the heart of your people worshiping you today, O God. Lord, among gihatag, Lord, among tibuok na kasing-kasing. Tungod, Lord, you are worthy, Lord. Angayan ka nga pagasimbahon o pagadahigon, Ginoo. Hallelujah. Ato itaas to mga kamot. Ato i-worship si Lord. Ato asang iset aside ato mga huna-huna, mga gipanghuna-huna, mga tanang gipangbati ato sang iset aside. Ato asang i-worship si Lord tungod siyang pagkamaayo sa atong mga kinabuhi. Yes, Lord, Holy Spirit, we worship you in this place. Come on and sing all together. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang
iyong kaawa ay walang hanggan. Kay buti-buti, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras. Come on, let's sing unto the Lord. Kantahin si Lord. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Come on and sing, kay buti-buti. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord. Sa lahat ng oras. Come on and sing out together. Bawat araw, Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, Diyos at Panginoon.
wala nang wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Hallelujah. Give him praise in the house of God. Give him praise. Give him praise to the King of Kings and to the Lord of Lords. Hallelujah. His name is Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Most gracious Lord, we glorify your holy name. We exalt, Lord God, your holy name. We thank you. Thank you, Lord, for your manifest presence heaven this morning. As I apply your blood to cover us, the blood that redeem us from the curse of the law. As I blind and bind all the works of the enemy. As I render them powerless in the name of Jesus Christ of Nazareth. As I command them to go into the abyss where they belong. We thank you, Lord, for the victory on the cross of Calvary. We thank you for the authority and the dominion, the right to rule. Lord, we thank you. I pray for your word. Nga sa yano nga pamaagi masabtan sa imong kanakan o mga katauhan, Ginoo. Salamat sa imong presensya karon, iban ang imong mga anghel nga nagakural, nagalibot sa imong kanakan o katauhan. Dalay good ka, O Dios. In Jesus' mighty name, and God's people say, Amen and Amen. Good morning, everyone. Welcome to our first service for today. You can take your seats. And this morning, thank you, music team. Thank you this morning. We will continue to our series about Christian victories or victorious Christian living. Dapat masabtan nato nga kita nga mga anak sa Ginoo, mga nagmadaogo na, dili kay mudaog pa, nagmadaogo na. And here to makita, we will discuss the topic entitled Demons Are Powerless. Sit with me, demons are powerless. In this session, gusto na akong masabtan nato kung unsa ang gipakita sa Ginoo sa iyang kadaogan over the works of the enemy. I want to show you how Christ's conquest of Satan, which rendered him powerless, and also give us power over demons and freedom from fear of demons. Dapat ato ning masabtan, makabatuntay kagawasan nga dapat di nata mahadlok og demonyo. Dapat ang demonyo may mahadlok nato. Kay ang tanang buhat sa yawa powerless. Once you declare the powerful blood of our Lord Jesus Christ. Daghang mga Kristohano, no, makita nato, most of the problems we have as a Christian are not from demons or from the devil. Daghang mga taong talawan, mga taong nga hadlukan, pero actually, ang ilang kahadlok dili tungod sa mga demonyo o unsa mang klaseng elemento. Their problems ato makita, wala na deal ang issue diha sa kinasuluran. Dili demonyo ang gikahadlokan, but nay issue from within nga mao gikahadlokan. Mahadlok nga walay hinungdan nga dapat mahadlok. Nakuha nato ni? Nga walay dapat kahadlokan, mahadlok. Ug mao ni ang realidad. Ug niini nga pamaagi, gaplano ko next time around atong i-discuss kung unsa ang fear within. Kanamang kahadlok nato sa atong sulod. Lahi ng kahadlok nato sa gawas. Kung miingon tag our fear outside, our outside enemies, ato makita, maog yun ang demonyo or works of the devil. Ug mauni ang realidad nga dapat natong masabtan today. Nga dapat ikaw ug ako dili na mahadlok og demonyo. Daghang Kristohanon, matingala ka, mahadlok mo deal kung unsa ang buhat sa enemy. Ako I experienced personally. Kanang during that time nga naa ako sa ubang lugar mag-conference pagkatapos mag-cast out gani. Manglakaw ang ubang paglingi nimo walay nabilin.
Kay pag once nga mag-casting out, ang ilang mong understanding, basig mubalhin sa ila. Mubalhin na kung dili ka clear. Murag dapat kang mahadlok. Pero kung kita mga anak sa Ginoo, kabaluta sa itong right standing before God, nga naatay dominion, which means right to rule, dapat dili ikaw ang mahadlok, dapat ang demonyo ang mahadlok nimo. Amen. Dapat sabta nato, kita nga mga anak sa Ginoo, kanang word nga dominion, ang meaning nga na right to rule. Pag moingon gali kag domain, or kingdom, or king domain, you are under the authority of the king. So, ang mahitabo sa demonyo, gitagaan kag authority over demons na kay right to rule. So, kung nasabtan nimo na ang kamaturan nga na kay right to rule, lili ka dapat mahadlok, ang demonyong dapat mahadlok nimo. The problem for all of us, maybe the problem for the Christian, walay understanding. Wala nakabalo unsa ang naa sa ila. Mumito na kung ikaw nakasabot that greater is He that is in me than He that is in the world. Dapat ka makasabot, ana, nga mas gamahanan ang ni anako. Mas gamahanan ang naani mo. Kay sa mga unclean spirit nga naa sa gawas o naa sa lawas sa tao. Muni ang realidad. Ato makita, masabtan nato ni that we are sons and daughters in the mighty family of God. Mga anak ta sa Ginoo. Christ and His family are chosen to rule and reign over all the earth. Gipili ta to rule and reign sa tibuok kalibutan. Muna nga sayang kaayo ang authority that was given to us pagkatapos kulang kag understanding how to exercise your right to rule. Muna nga daghan pang Kristohanon hangtod karon di makasabot. Ug dapat nato ning masabtan, this is our destiny. The right to rule and reign, this is our destiny and divine calling. We are being trained and prepared to rule and reign with Christ even in the 1,000 years. So kani mga manghitabo karon mga dry run gina-train ta, gina-equip ta sa Ginoo. Ug dapat masabtan nato, kita ang mga anak sa Ginoo. Usmuna ko ni, kita ang naay right to rule and reign. The only power Satan has now is the power of influence. It will be influence. Ang gahom sa yawa nini nga panahon, mu-influensya lang siya. Wala na sa laing mabuhat. Gani atong gidiskasana last Sunday sa atong simbalay. Ang yawa, ang mahimo niya ngulob na lang. Ngulob na lang kay di na siya makapaak. Magmingaw man. And that masabtan nimo. Kini nga mga butang. Ug gusto na ko ning masabtan natong tanan. Ang yawa unsay iyahang power nga nabilin to influence. Right to influence. He still tries to deceive through lying words. Words and wonders. Gusto kaniyang i-deceive sa iyahang mga bakak, sa iyahang mga pasiugdahan. He seeks to persuade Christian into thinking he is still in command. Well, in fact, dili na. Kaso lang, mga Kristohanon nga wala nakabalo sa pulong sa Ginoo, mao nang malisib yun. And here, ito makita, this is a great danger to us. We must beware. Satan will try to encroach and rob us. And even our blessing gusto niyang kawaton as we allow him to. Kung ato siyang i-allow nga makapamuhat, ang yawa mamuhat yun. Pero kung ikaw mo gamit sa imong kamatuoran, mo gamit ka sa pulong sa Ginoo, the truth which is in this session will set us free and keep us from the devil's influence which produces fear. Unsa day i-produce sa influence sa yawa? Kahadlok. Gusto ka niyang i-influence. Muna matingala ka sa imong balay, kung ngit-ngit kaayo,
Mismo ang jacket nga gihangir, ang imong tan-aw, tao na. Di ba mga realidad na ginana? Tungod sa imong fear. Ang imong balay, kung ngit-ngit kaayo, bisag, haligi lang imong nakita, lahi na imong pananaw because of your fear. Mabitaw ni nga, daghang mga tao, mga matay silang pagkatalawan. Ako hangtod karon buhi maghapon ko. Daghang mga tao na nga matay tungod sa ilang pagkatalawan. Kaya ginatawag sometimes fear of the unknown. Anon na gani? Kaklaro ana. And that's why letter A, freedom from fear of demons. Ato ning diskasan para ato maklaro. Usahay magtan-aw magukod daghang Kristohanon ba? Di unsa ba mo pagtudlo? Kumitan ako magtudlo ko din demonyo ko hisgutan. Yawa tong hisgutan. So kayo yung una-una, no? But salamat sa grasya sa Ginoo. And listen to this. Demons are spiritual beings who are agent of the devil. They cooperate with him and do his work. Their evil action are against God and man. Dat masabta nato, tanang buhat sa yawa, kabatok sa buhat sa Dios o sa tao. Nakuha na ito ni? Kaya ang yawa mo disagree yun sa buhat sa Dios. O nga ito makita, daghang mga Bible scholar or mga student nga nag-believe nga ang demons are angels. Gitawag sa wicked angels who fell from heaven with Satan after the rebellion with God. Mao ni ang understanding which is true. Nga mga demonyo, mga anghel ni dati, nga nagrebelde sa Ginoo, o sa dihang ang yawa nagrebelde, apil sila na deceive. Kaya ang yawa, manlimbungay yun. Munang ikaw, di ka magpalimbong. Amen. Amen. Ato makita, daghang Kristohanon are afraid of demons' power and activity. Now, it is most important that we set from such, mayroon ko, dapat makabatuntag kagawasan ni anak nga kahadlok. Kay nga naman, na ay plano ang Diyos para kanimo o para nako. Kabalo mo, before ko nag-file sa akong candidacy, daghang generals and colonels nag-discourage na ako to run. Ako na iklaro ninyo. Hindi ko sa mga yung kahadlukan. Kay maulagi ni, mauna, ay hunahuna rin ninyo. Nagkabalim ako sa akong gisulti, hunahuna rin ninyo. Naglakaw kong ako ra isa. Sukad kaniadto. Pero ang panghunahuna sa mga tao, ako ra isa, pero daghang kong kauban. Wa mo kabalo. Nagsugat bitaw ming Carlo, paskang daghanang kunboy ba, padulong lamanan. Saka sila, pila ka, duha ka mobile, nepay mga sweeper, daghang kay mga kunboy. Sugat ko, pababa ko, gikan sa bukid, naka-expedition, ako ra isa, nagkatawa ko sa ilang nagtanaw. Mga talawan, no? Igsoon, we have the authority and dominion, meaning right to rule and reign. Wala tayo, di ta dapat mahadlok. As long nga ikaw nagbuhat og matarong, nagbuhat kag maayo, wa kay dapat kahadlukan. Sumala sa Biblia, ang mga dautan, mudagan, bisag way nagukod nila. Apat ang mga matarong, bold as lion. Realidad na, mo na, kada mga taong talawan, mo pasabot, ana, taong dautan. Kay ibig ilang anino, kahadlok sila. Munang ikaw, inana po ka kaniadto, imong anino pa lang, mudagan ka. Pero wala na karon kaniadto pa na. And here, gusto na ko ni masabta nato, fear is to the devil. What faith is to God? Ang kahadlok sa demonyo na. Pero para sa Ginoo, pagtuo o pagsalig kaniya. Kung naa kay pagtuo, paskan nimong pawira. Ingon si Jesus,
Bisan na lang daw ang imong pagtuo mura kadakag. Di ba niyo masabtan ang liso sa mustasa, no? Himuon na lang natong murag munggos. Kakita kag liso sa munggos? Ibutang na to, ang imong pagtuo daw, bisag kadak-an na lang daw, sa liso sa munggos, paska nimong pawira. Wala ang Ginoo nag-required og dakong pagtuo. Ingon siya, like a mustard seed lang nga pagtuo, you can move mountains. Why? He is a great God. Gi-require niya sa imuha, gamayng pagtuo lang. Dili kailangan dako. Siya og walay lain nga mo fulfill kung unsa may imuhang gituuhan diha kaniya nga kaya niyang buhaton sa imong kinabuhi. Realidad ni. Ato makita number 1. Fear attracts evil powers. Mao na matingala ka ang tungod sa imong kahadlok, mismo imong anino kahadlokan nimo kay mo attract siya og unsa daw? Evil powers. I-attract niya. Let me explain. Listen to this. Klarohon na to ni. Faith brings God into our daily lives. Ang pagtuo nato, muhatod ka nato sa Ginoo sa matag adlaw. Muna ko yung Ginoo, kung na kay pagtuo na ako. Pero kung wa kay pagtuo, kahadlok, demonyo ang naa diha. Kaklaro, anak. Amen. Ang faith daw, faith brings God into our daily lives. It acts as a magnet and draws or attracts the power of God in our lives. Pag na kay pagtuo, mu-attract siya, mura siyang magnet, nga ang gahom sa Ginoo moabot sa imong kinabuhi. Kaklaro, anak. Amen. Now, fear acts in the same way. Nakuha na to ni? O kini siya, gitawag at attracting force. It attracts evil powers of darkness. These are deadly forces because that is what they produce. Kung sila i-produce, kamatayon. They produce death. Why? Kay ang kahadlok mo attract sa tanang puwersa sa dautan. Unang ang uban, mag-suicide na lang, mangambak na lang og building, kay nahadlok paninglan siyang utang. Grabe. Mao ni ang realidad. Og kini ito makita, these are deadly forces because that is what they produce. Death. And they can kill your joy, your peace in the Holy Spirit. Tingala kang Kristohanon nga dili malipayon, questionably na. Dapat ang kalipay sa Holy Spirit na animo. Ang kalinaw sa Ginoo dapat na animo. Taliwala sa unos dapat ang kalinaw sa Dios na animo. Imagine ka nagisaan sa Ginoo, thousands will fall. 10,000 at your right side, but it will not come near you. Kaklaro, ana, oy. Kabalo mo ang Ginoo galantaw sa tuwa ba? Kung kitang tanan, parihan lang na ipagtuo. Kung nakasabot kang walay imposible sa Ginoo, kaya wala mangi imposible sa Ginoo. Amen? Ato makita, mga butang, nga diin gipromisa sa Dios para kanimo o kanako. Imagine kag mga anak ta sa Ginoo, anak ta sa pinakagamhanan o pinakadato nga binuhat sa entire universe. Nganong di man daw ta makaklaim kuno. Kung nagtuman ta, og naatay pagsalig og pagtuo kaniya. Mga butang nga dapat natong masabtan. Again, usbo na ko ni. If life in God speak of love, kung sa iyang gina-speak, love, o naay gitawag ng attributes, nga gitawag peace, joy, in the Holy Spirit. Tanawa ni, mauni ang moabot kanimo kung ikaw na ay pagsalig o pagtuo sa Ginoo.
But in reality, pag baliktad ang atong utok, when our emotion are filled with fear, kaya mapuno ka sa kahadlok ba ang imong pagbati. Kung sa may tabo nimo, this can lead to slavery and bondage to fear. Muna matingala ka, magsige na lang kang kahadlok. We will end up serving what we fear. Kaya kung sa imong kahadlokan, mo man na ang imuhang serbisyohan. But dapat kang makasabot. Number 2, faith and fear do not mix. Ang pagtuo o kahadlok dili pwedeng mag-uban. Sama sa tubig o langis. Yung kanta na, tubig at langis. Diba? Yung kanta na. Dili na sila mag-uban. The same ang faith and fear. Dili pwede mag-uban. O dapat masabta na to. Kinsa ba itong ginapaminawan? Dapat ang Ginoo. Dili ang mga outside forces. Mabita nang we are required by the Lord nga mag-meditate day and night siyang mga pulong para guided ta. Pero sa manggod, ang inyong ginabasa, lahi. Sige hawa. Ang ginabasa, mga pocketbooks, lahi ang ipangbasa, nga naipulong sa Dios, dili mo ibasahon. Ganahan pa yung ka, labilang uban, ganahan magdula o ka ng mga email, ka ng mga si tawag ganyan lang ubang gira, ka mga demonyo og naong, o si tawag ganyan na, duta. Napaisa ka nung katong gira-gira, puro patay. So, of course, unsa may maging epekto, mo man magpabilin sa imong mind. So, mo resulta siya og dili mao. But tapos sabta nato. Listen, God spoke repeatedly to the leaders of Israel about faith and fear. Always ning ginabalik-balik sa Ginoo siya mga pulong. Dili lang sa katawhan sa Israel, kundi dili kanatong tanan. They were firmly told to trust God and show no fear to other gods or their enemies. Unsay ginaingon sa Ginoo? Always. Even sa imo karon. Unsay ginaingon sa Ginoo? Trust me. Trust God. O dili ka dapat mahadlok. Wa na ginaingon sa Ginoo sa ato. Sige, balik-balik ang Ginoo. Remind sa ato, salig lang. Napoy uban, o lagi, salig lang, ayaw laom. Dugangan pa yung di mao. Tungod panguni sa ato mga baggages. But kung imong talan ang pulong sa Ginoo, kung sa igingon din sa Joshua 1:9, be strong and of good courage. Imagine ka na, kailangan daw magbalik-on ka, o biingon ang Ginoo, fear not the gods of the Amorites. Ayaw kahadlok og laing gikahadlokan sa uban. Iyon ang Ginoo, clear. Be strong and of good courage. Ayaw kahadlok. Ginabalik-balik ni. In the book of Psalms, ingon ang Ginoo, be strong. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Unsa na inyong ginabasa di ay? Mabitaw nang mag-devotional gyud. Dili lang Book of Proverbs daily. Dapat na Book of Psalms. Para ang imong kinabuhi malipayon. Magdili ka magsigig mugot. Sige na hawa. Kay ang salmo, mga pagdaigda sa Ginoo, muna mo energize atong kalag. O niya, kung di ka malinaygon, magsigir yung mugot. Sige, tanaw na imong tapat. I-check daw, i-check. Kasi nagsigir na nagbugot, pahangtod ka ron, nagbugot ang ihapon na. Dapat pagsulod pa lang simbahan, ang naong ana, hayag na. Nakasmile na. Niya naganit ang simbahan. Amen. Ato makita nga ang Ginoo always nag-remind, fear not. And that's why, like oil and water, faith and fear do not mix. If we start with faith and express it,
by resisting the enemy or the devil, our enemy will flee from us. Ang yawa mudagan yun sa mga taong naipagtuo. Tingala ka ano ang yawa magdulduol limo kay wa kay pagtuo. Ngano ang yawa magdulduol limo kay naa nimo kahadlok. Why? Kung naa kay kahadlok mo attract siyang evil forces. Pag naa kay pagtuo mo attract na sa presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Number 3, balanced truth set us free. Kung balansi ang kamatuuran, maghatag ni kagawasan. Nasabtan nato, and the good ang Diyos. And here the devil seek to deceive us by their hiding truths. Kung saan daw ang yawa, iyatang i-deceive. Kanang ang kamatuuran, iyang itago nato, di kaganahan mo basag Biblia. Or iyang bawasan ang pulong sa Diyos, itwist niya. Mamita nang be careful sa pagpaminaw, sa magtudlo. Dapat mo makasabot nga makita nimo ang tao nga approve sa Ginoo, daghang magtutudlo. Ako deklarohon ha, daghang magtutudlo. But iyon si Jesus, you will know them by their fruits. Kumusta ba na nga pagtudlo, nagbunga ba? Kidili tao ang mo-approve kung nili ang Ginoo. Ang uban manggod, imbis na kabaton o kagawasan, naka-divine appointment na, na-deliver na, bright na nung kaayo. Bright na kaayo. Kunuhay, mag-research, wala pa ka nag-research ka diadto. Karon nga kabatong kagagawasan, mag-research na hinong ka nga, dili ba ang mga libro? Di unsay nahitabo sa iyong pagtuo na diskurahe. Ug maunay nang hitabo sa kadaghanan na sobrahan na sa ilang ka-bright. Di na mo ila og leader. Nakalimot na kung kinsay nag-deliver kanila gikan sa madaotang or bondages of the devils. Kaya sobrahan na sa ka-bright. Dapat unta i-recall ba kini nga simbahan mo igigamit sa Ginoong na bag-o ko? Dapat inana ta mag-isip. Kay kung kaniadto pa unta dugay na kang gibag-o sa laing simbahan. Diri ka na bag-o, padayon. Kay nag-prove na nga naghatag ang Dios og kagawasan nimo, sumala sa Biblia kung asa ang Espiritu sa Dios na ay kagawasan. Kaklaro ana ato mga bisyo wa natangtang kaniadto. Nganong nawtangtang man na dire? Realidad ni. Muna mo ko nga dapat balansi ang pulong sa Diyos. In regard to demons, He would like for us to think that they are inactive or don't even exist. Ang yawa, gusto siyang, ang iyang unahuna, nga ikaw magunahuna, nga wa siya nag-exist. Or to see a demon behind every problem in our life. Mauni ang unahuna sa yawa, gusto ka nang i-deceive. Nga wa siya nag-exist, or kung nag-exist man, tanang sitwasyon o panahon nimo karon siyang nag-orchestrate. Muna mahadlok yung ka. Muna yung ko dapat balansi ang kamutuuran. Amen. Ato makita. Siguro ka mo nakabalo, daghang kong eksperyensya, daghang kong giagian. Daghan na po nga ministry or even spiritual encounter nga akong giagian. And salamat og dalaygon ang Dios nga gitagaan ta sa Ginoo og pagsabot. Nay usa ka story daghan kay dili lang usa daghan kay story. Because of fear, they are in bondage o gikontrol sa enemy. Daghang mga tawo nga nangadaot ilang utok tungod sa kahadlok. Daghang mga tawo gitawag nga depressed, oppressed, gitawag anxiety attacks. Why? Tungod sa ilang gipangtan-aw, tungod sa ilang gipaminawan. Ako nagadil ko ni ana, kamo nakabalo. Ano nga klase nga mga isyu? Tungod kay ngano, ipikto sa gitan-aw o gipaminaw. Daghang sa inyo, ganahan kay mo tan-aw og horror. Pagkatapos magtago-tago sa lingkuranan, ano na po? Anong tago-tago pa magagusto mo kaputan-aw ka?
Grabe. Giignan nga na ay demonic affliction kay inspired by the devil. Ganahan gid mo tan-aw. Sige na ana. Tago na pud. Unya kung alaon po kasi mo nyo. Ha? Balipas kang bibuha. Mo man kasagaran na hitabo. Kabalo mo, nag-deal ko ni Ana, naghan kayo ka ng mga anxiety attacks. Grabing tinudluay na ko sa pulong sa Ginoo para ma-establisar lang silang kasing-kasing. Ang issue mong din kasing-kasing. Grabe. Tapos, maulagi hapon to. Na-deal, na-deliver. Pagkahuman, wala, mamiya ragi hapon. Pagkatapos ng lahat, tatalikuran ka. Grabe, parang kanta. Si Bishop, okay lang. Smile lang gihapon, pero kasing-kasing, gahilak. Naunsa man ni sila. Itabangan taman unta. Liwa man ito ni pasagdi. In the end, mabikil lang. Wala na. Bye-bye, Bishop. Bye-bye, Pastor. Makahinumdum mo sa ako puhon. Pag nanapumi pambation. Kahinumdum kung wala na, giatake na. Na ako'y pag-umangkod, di lang mo layo, na ako'y pag-umangkod, grabe yun kataslakan. Grabe ang fear ba? Niadto sa kuha, nagpaampo. Sa dihang na-deliver, nabadlungan lang, nanluod, ning lakaw, huwag pananghin. Kinabadlungan lagi, kay balo mo sa ako, mamadlong ba, ko no? Karon kay giatake naman po, sa iyahang anxiety attacks, nagkabuang na po, panawag, call, tubangi ko, call, kay gigukod kong demonyo. Ingo, ibakos ng Biblia si mong lawas. Giana ko na lang. Ay ko gagawa-gawa. Human mo nga tabangan, makabaton o kagawasan. Mabikila mo gamay mo, talikod mo, mura mo guway mga tag-iya. Kana? Unusahay ba? Pareho sa inyo, pareho nang nasa imong tapad, God. Grabe. Mabitaw nang di na ko magpakita pag divine appointment. Video na lang mo kas out. Kay mabikil lang gawin, mangluod. Ibis kay nakabaton o kagawasan, wala na ang mga bisyo, wala na ang tanan nga ginabuhat before. Nabikil lang. Na ang Biblia nagwarning kong daan. Sa dihang mahitabo na nga mubiya ka sa Ginoo, 7 ka espiritu mubalik. Na kung nigawas 30 ka buok, times 7, maagwanta ni mo na. Muna ang ending, mangbas na, mangdaot na, kay pas ka ng demonyo na nulod. Wala na yung maayong makita, magsige na pangdaot. Pero looy kaayo, kay ang tao nga nagapangdaot, walay tinuod nga kalipay sa kinasuluran. Puro hatred ang nasa sulod. Gigamahan og demonyo. Mabitaw nang kita, always kitang nag-declare, dapat speak a word or positive word. Dapat be a forgiving Christian. Dili man perpekto ang tanan, na may kapakyasan. Dili lang po dayon mag-strong. Maninuod man po ka dayon. Oh Lord. And here, gusto na ko na yung masabtan nato. Letter B, demons are not like God. Ang demonyo, dili sama sa Diyos. Nakuha? Like sa akong isulti about people who are afraid of demons because of their, gitawag nato, tungkol siguro sa ilang mga experiences. But dapat masabtan nato. Gusto na ko ni maklear natong tanan karon. Number 1, demons are not all-knowing. Okay? Ang demonyo, dili siya all-knowing. Dili siya, wala siya kabalo sa tanang butang. The devil and his demons do not know everything, nor they can read our minds. Dili siya makabasa sa itong hunahuna. Dili kayang basahon sa demonyo unsay imong hunahuna karon. They don't know how we will react to thoughts or feelings nga unsa may iyang ginabutang sa itong hunahuna o kasing-kasing. Dili siya kabalo unsay atong reaksyon. Ang ginabuhat lang niya, kada bang mafamiliar na niya ang imong movement. Muna dapat, dili ka magpahalata sa yawa. Bisag di bati ka gamay kahadlok, ay pahalatang nahadlok ka, mangisog ka, hey! Para siya ang mudagan. Ang yawa pwede yung pakuratan. I experience yun. Surigao area, grabe ang mga Surigao. Naglakaw ko gabi, gikan ko nag-cast out atong taong taas kay dila gani.
Kinimimir mo itong isulti, taas og dila tong tao nga akong gikas out, gunit og sundang hait kayo. Pagpauli na ako, pagtanaw na ko sa nang burag na ang ibupalo ba, nga naa sa ibabaw, nag-atang ba. Tapos, wa may suga gud ang Surigao, ang Nunok Island. Mo aksyon kong kahadlok, gikan ko nag-kas out. Of course, na yung mga demonyo. Gibuhat ako. Imbis kay mo palayo ko, sugaton ko pa, gukuron ko pa, kabalo ka, nangatumba ang mga naagian nga mga saging ba nangatumba, atong katumba. Gipang dasmaga, tumurag na akong gumupalo. Daing kuda, tagan lagi ka. O niya, kung ako'y nidagan, gigukod ko, na! Paskang gumuta, mao ba yan na inana ba yan mo usahay? Labi na sa probinsya, burag na ay ngit, nag-itom dito ba? Kanaana naman yun ka? Paska, di mo paspasa na maging mudagan. Muna usay, makita ni mo, pag na-fear, mo attract siya og evil forces. But if you have faith and trust in God, ang presensya sa Ginoo mag-aabot. Salamat og dalaygo ng Dios. Hallelujah. And here ato makita. Unsa daw? Demons are not all-knowing. Okay? Number 2, demons are not present everywhere at once. Kaso lang, naa siya'y synchronized na communication. Kay bright po ang yawa. Nakuha na ito ni? Pero dili siya present everywhere. Number 3, demons are not all powerful. Dili siya gamhanan sa tanan. Nakuha na ito ni? And number 4, treat that belongs only to God. Unsa ni nga mga treats nga sa iya sa Ginoo lang? Niyon diri ang pulong sa Ginoo. As we shall see, even new believers, when submitted to God, can cause the enemy to flee. Bisag bag-o ka pang Kristohanon, nga may submit sa authority sa Ginoo, ang demonyo pwede mudagan nimo. Ayaw pa iyo, si Bishop mangguna, no, dili. Bisan kag new believer ka. As long that you submitted to the Lordship of our Lord Jesus Christ, the enemy will flee. Nakuha? So, unsa ang mga traits nga ang Diyos lang ang naanini? Ngunit gitawag, okay? Unsa ni nga mga traits? Number 1, omniscient. Unsa yung meaning sa omniscient? All-knowing. Ang Diyos lang ang all-knowing. Ang Diyos lang ang nakabalo sa tanan. Number 2, omnipresent. Unsa mo ti pasabot sa omnipresent? Present everywhere. Bisan asa presente ang Ginoo, karon niya siya sa atong taliwala. Ang demonyo mudagan diha sa presensya sa Ginoo. Mo nang why demonyo diri karon? Siya'y topic ron. Nakuha. Ato makita unsa law, not only all-knowing ang Ginoo, present everywhere, siya gitawag all-powerful. Amen. And salamat og dalaygon ang Dios. And number 5, an open door to demons. Ang Dios ang gamhanan sa tanan. Pero kung di ka magtarong sa imong pagpangalagad, na mga pultahan, maabli, og ang works of the devil makasulod niini. Unsa ni nga klase? Nga open door to demons? The devil and his demons may attack us. Di cannot. However, dili siya maka-attack nato. Bisang gusto siya mo attack. However, they can enter our lives once we open the door of doubt, disobedience, and deception. Pag naana gani ng disobedience, nanay pagduha-duha, naana ng deception, maunay pultahan nga makasulod ang demonyo. Nakuha. And salamat sa Ginoo nini nga kamaturan. The sooner we accept this truth, the sooner we will move from fear to faith, from defeat to victory. These are ended basic principle for the victorious Christian life.
Muni ang mga prinsipyo kung gusto ka nga mahimong Kristohanon nga magbadaogon. Mauni ang prinsipyo. Dapat kang makasabot ang yawa dili all-knowing. Dili siya present everywhere. Dili siya all-powerful. But only God nga naanian ang atrits. Our God in heaven is omniscient, omnipresent, omnipotent. Siya ang Diyos nga gamahanan sa tanan. Hallelujah! O dapat ito masabdan. Letter C, demons were defeated by Jesus Christ. Ang demonyo, gidaog na sa atong Ginoo. Hallelujah! Our victory over demons' powers is clearly stated in Scripture. Nakasulat ang atong kadaugan diha sa mga pulong sa Dios. Ato makita, according to Apostle Paul, ningon siya, in the book of Colossians chapter 2 verse 15, God disarmed and defeated the principalities and powers ruling demonic spirit. He made a public display of them. God won the victory through Christ and His cross. Hallelujah! Nakasulat na ang yawa gidisarmahan. Ang yawa gikuha ang tanan niyang armadura. Apil ang iya mga demonyo, mga rulers of darkness, principalities and powers. Gitangtangan, gikuhaan sa otoridad o gahom. In this passage, we are told that God has disarmed and defeated the ruling powers in the world of evil spirit. This refers to powerful demons in the forces of Satan. They were stripped of their arms and authority. They are now defenseless and disgraced. Wala na sila yung dipinsa against a Christian na nakabalo sa kamatuoran. And dalaygon ang Diyos. The language used in this verse describe a military custom of the Roman armies. After a great victory, they had a parade. Nakita mo sa Roman ginabuhat nila pag mudaog sila sa gera, iparade nila ang ilang kalaban. Ilang i-display in disgrace and shame. Pagkaulawan nila ang ilang kalaban, ingon ana ang paagi sa Roman armies. But here ito makita, kini nga kamatuoran. Listen to this. After a great victory, they had a parade. The conquering general put iron and chain on the defeated leader. He then tied the defeated leader to his chariot with a chain. The defeated armies were forced to march bound in chain behind the triumphant general. In other words, gigapo sila tanan, kuyurun lang sila. Itali dito sa gitawag chariot. Pagkaulawan sila, ilibot sila, ipahibalo sa tanan, they are defeated and powerless. Pagkaulawan sila. Kini nga picture, this is a vivid picture of Christ's victory parade in which the defeated enemies, which is the devil, the rulers of darkness, the prince and demons, ato makita, are put to public shame. In the book of Colossians chapter 2, it is a victory which was won by the Lord Jesus Christ at Calvary when He was crucified. Gidaog na niya ang yawa ug ang tanang demonyo. And that's why nagitawag authority surrendered. Ang authority gisurrender na. In the book of Colossians, kabaluta gidisarmahan sa Ginoo tanan. 3 days in the grave, minaog ang atong Ginoo Kristo. Ikuha ang tanang keys, the keys of the kingdom. O kini nga mga susi ang atong Ginoo, even the keys of death and grave, ang atong Ginoo ang nagunit. Kung di ka mahadlok mamatay, kaya ang atong Ginoo ang nagunit sa susi sa kamatayon o lubnganan. Kung dili pa ka ilubong, di pa ka dapat mamatay, di ka mamatay.
Pero kung di ka magtarong sa imong pagpangalagad, iyon ang Ginoo, kung di man lang po ka magamit, gitawag ka for such a time as this. Tapos di lang po ka mo gamit, iyon ang Ginoo. Itugot na lang ka. Kabaluta nga ang Ginoo ang in control. Amen. Gitry bitaw ko bam. Hindi ka kupat yun, hindi man yung ka mamatay. Namagina si Commander Cobra yung istoryaho, no? Maglibog na lang sila. Nga ano mang yung di man ginubuto kang bishop, sa uban mubuto man. Magkita mo yung sino sa hilak sa ako. Karon na, naghana sila karon, nag-reunion na. Nana dito ang deputy commander ni Parago, si Ka George. Di ba, Pastor Yang? Nanapon ang deputy commander ni Jinggoy, si Omar. Mahadlok sa muduol na ako. Mahadlok mo. Makaisog mga mukha dadto. Si Cobra, pag makita sa ako, muhilak. Why? Outsmart ang ilahang spirit. Dapat ka makasabot. Alagad ko sa Ginoo. Anak ko sa Ginoo ang nagtuman sa akong tawag. Imagine ka, ang manangampanya na mo sa kabukiran karon mga NPE na. Paskang bibuha. Naunsan man yung kalibutan karon. Kani ato kalaban mi ito karon. Si Bishop mo gustong magbuhat sa atong pinaglalaban kani ato. So may pinaglalaban nila injustices, kapobrehon. Tapos mo man akong programa, suporta ta kang bishop. Bibo kayo. Imagine ka, di na sila kailangan. Gina sila, di na mo kailangan mo gunit og armas, di mo kailangan mag-rebel liway. Ang inyong pinaglalaban, mo ay pinaglalaban ni Bishop karon. Ang inyong buhato na lang karon, sultihan ng mga tao. Nga naay nay nimbarog nga lig-on para sa atong kausa. Ako sa gignan, pagtarong lang mo, ay mo, pasigbutuon na silang supremo ko, ha? Bantay mo sa ko, magtarong mo sa ko, ha? Imagine ka, makita ni mo, tungkol kay ang Biblia nagsaad, the wicked will bow down at the presence of the good. In other words, the ungodly will bow down at the presence of the righteous. Maklaro, ana. At tumig bukid, ana, uban ming Sergeant John. Tapos iyang atubang kay Deputy Commander ni Parago, si Ka George, Deputy Commander ni Jinggoy. Ikaw ay lang pong kumpiyansa dong. Ay lang pong padoon. Realidad na. Tapos, si Yang mo ilang gitaw, si IP Queen. Ang iyang kauban, mga Deputy Commander sa NPA. Siya ang IP Queen ron. Matingala ka, mutuo siya ang mga commander. Na ito nagpabadlong sa alo, no? Anak daw si Ka George. Sabi gusto ni mo ato ng sadahan. Kung napag-flashback pa. Manang dapat mo makasabot. Even the wicked will bow down. Kung matarong ka, even the wicked will bow down. Dapat mo makasabot. Nga naay Diyos nga gamahanan. Nagabuhat siya mga butang nga di mo masabtan. He works in a mysterious ways. Ug moingon jud ko always, all things work together for good for those who love God. Pero kung wa kay gugma sa Ginoo, sayang kaya. Wa tay laing dapat higugmaon kundi ang Ginoo. Dili atong trabaho, dili atong pamilya. Gi-required to sa Ginoo, love the Lord your God with all. Pagka na imong na-comply, tingala ka. Magkaroon og power ang imong words. Dapat mo makasabot. Again, demons were defeated by Jesus Christ. Unsay nahitabo ani, nagitawag authority surrendered. I can recall during World War II, siguro some of you ninong nakadungog na ani sa World War II. Unsay nahitabo sa World War II, the Japanese representative surrendered to General MacArthur of the United States of America.
The surrender ceremony took place in 1945 in Tokyo Bay. The Japanese had just been defeated by the Chinese and Allied forces or military forces. The ceremony was most dramatic. Dramatic siya kay nagparade man ang mga fleet, ang mga warship, nagparade man dito sa kadagatan sa Tokyo. The Japanese general hoarded the battleship Missouri in his full dress uniform. Naka-uniforme ang Japanese. With him were men of high rank in both government and military circle. The general came representing the commander-in-chief of the Japanese armed forces. Then General MacArthur then boarded the ship with men who represented the government and the armed forces of the United States of America. It was a personal face-to-face meeting. Unsay nahitabo? General MacArthur reached out and removed all the general's military medals, ribbons, and decoration. In other words, gihubuan ang Japanese general sa tanan niyang achievement, sa tanang mga medals. He then reached out and took the emblem of authority from his shoulders. He was reduced to a man of defeat and disgrace without power and authority. Look at that picture. The surrender ceremony was finalized by the Japanese general taking the swords at his side and handing it over to General MacArthur of the United States of America. When the general surrendered, it was not just his own personal defeat. Listen very carefully. All the combined Air Force, armies, navies, and military forces of Japan surrendered and were rendered powerless. It was a moment of victory and triumph for the United States of America. It was total defeat and surrender by Japanese general and their troops. The war has been won. This is what happened. Listen, this is what happened at Calvary. Satan and all his demons were totally defeated. They were put to an open display and shame and disgrace on that first Resurrection Sunday. The same na picture gipakita sa atong Ginoo kung unsay nahitabo during World War II sa 1945 when Japanese Imperial Army surrendered to United States of America. They are reduced to zero from makita nato unsang klase nga term, powerless. Wala na sila authority and power. They were defeated on that war. Kadto nga ceremony nagpicture sa gibuhat sa atong Ginoong Kristo that all demons, rulers, and powers, and even the territorial spirit, wala na igahom. They are powerless by the power of the name of the one nga maoy naghatag natong kaluwasan, nagula sa dugo sa cross of Calvary, ug nagprove according to 1 Corinthians, thanks be unto God who gives us the victory through the cross of Christ. Hallelujah. So, unsay nahitabo niini? Number 2, authority transfer. So, kaniadto ang authority naa sa demonyo, pero karon gitransfer na sa mga anak sa Ginoo. And according to the book of Luke, ingon ang Ginoo, I have given you, ulis ako ninyo nang balik-balik, I have given you authority to trample on snakes and scorpions, representing the works of the devil. Ano sige no? But nothing can harm you. Walay pwedeng mo harm nato. Why? God is on the throne and He is in control. And here to makita, authority transferred. Christ now hold in His hands forever the keys of hell and death. Siyang may hawak sa tanang susi. That's why ang Ginoo nag-declare, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit,
and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Hallelujah. Dalaygon ang Diyos sa langit. Ato makita ang atong Ginoong Jesucristo. Kung unsa iyang gibuhat, not only was the victory nga iyang na-experiensyahan, but ang iyang kadaugan, gihatag niya kanimo o kanako. Kita karon nagbadaogo na. Hallelujah. Tingnan mo tapad, ni daog na ka. Hallelujah. That pasabtan nato, ang yawa, listen to this, no authority over believers. Ang yawa wala nay otoridad batok kanimo. Amen. Ang yawa wala nay nabilin nga otoridad kanimo. Gusto na ko ni isulti nga another example sama sa nahitabo sa Vietnam War or even during sa World War II. Tanawan yun eh. There is a story about an army sergeant who was imprisoned in Japanese prison of war camp. So naay concentration camp, dito gipreso ang usa ka sarhinto, gipreso sa Japanese concentration camp. After Japan surrendered, the Japanese general in charge of the camp keep his command. So, nahitabo nga pag-surrender na sa Japan, naapoy laing area nga naay concentration camp, nga naay nakadetain nga sergeant, army sergeant. Sa dihang nakadungog siya, nadungog niya nga ni-surrender na ang Japan, kabalo ko siya gyapon, upon hearing of the surrender of Japan, the sergeant quickly informed the Japanese general that he and his men would now take charge. There was no need to wait. Kuhaan yun eh. Dili na kailangan na pa'y general mo adto dito para pasurinderon. Wala na'y dapat paabuton as long with the signing of the surrender papers. The chain of command reached down to the lowest ranking soldier. Tanawa na. Even a lowly sergeant in the army could command a high-ranking officer if that officer was member of the defeated forces. Bisag sarhinto lang, general ka, pwede siyang mukaman nimo kung ikaw nabilong sa defeated forces. Wa kay mahimo. Kay ang chain of command na change. Ato makita. And this is the picture. Dapat nato ning masabtan. What a powerful picture is this of the believer's authority. It was ours when we come under the headship of our Lord Jesus Christ. Bisan pag new believer ka, tungod kay naan diha, you are submitting to the Lordship of our Lord Jesus Christ. Ang mahitabo, ang demonyo mo submit nimo. Muna matingala ka, mag-divine appointment ha. Pag mo kamanta, go into the abyss. Wa say mahimo. Go to the abyss where you belong. Biyaan ka, mugawas ang demonyo. Why? Bisag bag-o ka pa nga believer, kung nakabalo ka nini nga kamatuoran, wala say mahimo, kung dili mo submit sa authority nga naan nimo. Nakuha. Imagine ka, usa ka general sa Japanese Imperial Army, ikaman lang sa usa ka sarhinto, wala siya mahimo. Kay nabilong siya sa defeated forces. The same also with us. Ako, Bishop, Corporal ramang ko, patrolman ramang ko siguro diya sa Ginoo. No, bisang pag-patrolman ka sa gingharian sa Ginoo, you can command the evil forces to go away. Why? Because they belong to the defeated group. Wa sila'y mahimo sa mga anak sa Ginoo. Hallelujah! In conclusion, believers have authority over demons. Naatay otoridad, labaw kay kanila. Christ's triumph over Satan on the cross of Calvary means we are now in charge also. Hallelujah! Ignan mo tapan, we are now in charge. Every Christian who is living under the authority of God has the right to assume, command, and take over his part of the world. Hallelujah. He has the authority and legal right to tell the devil, go,
where to go and what to do. We have the authority. Amen. Dapat ato ning masabtan. Mugawas kang buuli sa inyong balay karon. Panghingin nito inyong jatot dito, nga dugay nimo gitanugan. Amen. Wa may malingog. Adto dito sa imong asa nga parte sa imong balay nga nagunahuna kang naigipuy ag jatot adto badlonga gawas dali. Di gani ka magawas bigyan ta ka karon. Inanaon nimo ha? Okay, manindog ta. Hallelujah! Wala na'y anak sa Ginoong talawan karon. Dapat ang yawa mo mudagan nimo, di ba? Naikanta na, kung musukol ka, ang yawa mo dagan. Kung musukol ka, ang yawa mo dagan. Bumbahan sa kasulatan, ang yawa kusog mo dagan. Kaya ang yawa, talawan man. Dapat kang makasabot. Gitawag tag, we are sons and daughters of the kingdom. O kita gitagaan og dominion, which means right to rule. Kanu sana mahitabo. Muhuwat patag ang langit mudalugdog. Nga ang Biblia clear that the kingdom of this world will become the kingdom of our God. Mahitabo na the moment ikaw mubarog, mo take authority, mo take charge in your environment. Realidad ni. Dili na mahitabo nga burabag ihatag na lang nimo dawlims ang tawag sa imo, no. Dapat kang makaton. Mo take part niini nga kausa karon sa Ginoo. And dalaygon ang Dios as we bow down our heads. Most gracious Lord, as we come before your throne room of grace, we thank you for your word today. Powerless ang yawa, Ginoo. All authority in heaven and on earth has been given to your Son, Jesus Christ, and it was given to us, Lord. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy, and nothing can harm you. We thank you, Lord, sa imong promisa. Salamat sa imong mga pulong. Ginoo, salamat o Dios sa kadaugan nga naangkon sa among Ginoo Kristo, imong gi-entrust kanhi kanamo. Nagbadaogon kami from victory to victory, Lord. Not from defeat to victory, but from victory to victory. We thank you, Lord, sa lahat nga kausa, unsa man nga kausa, mudaog ni o Dios kay imo ming mga anak. Hallelujah. Unsa man klaseng labanan, Lord, mudaog mi kay imo ming mga anak. Hallelujah. Dalaygon ka sa walay katapusan. This morning, Lord, we glorify your holy name. I bring back all the glory, honor, and adoration and thanksgiving. We thank you, God. Thank you for your word. Thank you, Lord, for your promises. Thank you for the authority, the dominion, the right to rule, Lord God, in our city, even in our country. Thank you, God. In Jesus' mighty name, God's people say amen and amen. Our victory over demon powers is clearly stated in Scripture in Colossians chapter 2, verse 15. God disarmed and defeated the principalities and powers, ruling demonic spirits. He made a public display of them. God won the victory through Christ and His cross. As we bring back our tithes and give our best offering to God, always remember, kingdom citizens, that you are victorious and God will make you a showcase of His glory. Let's go! Hallelujah! Let's praise the Lord! Hey!
boldly declare this in 1, 2, 3, go. I and my family will have an open heaven life. Blessings so great, I and my family can't contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. As I apply the blood from the crown of thorns that speak authority, power, and dominion, even freedom from toil, power to get wealth, money magnet, even unexpected blessing to be poured out, I declare today that all the people of God who obey the principle of the kingdom will be blessed abundantly above all that they can ask or think or even imagine. Lift up your hands for the blessing. Now may the Lord bless you, and may the Lord keep you. And may the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you, giving you His peace. May you be anointed of the Holy Spirit to fulfill your destiny. May the dream that God has given you be fulfilled, because you are delivered from every hindrance that prevents you from achieving that dream. May you know that with the Lord on your side, you are more than conqueror through Jesus Christ our Lord. May you understand with all your spirit, mind, and body that you are more than conqueror through Christ our Lord. Be blessed and receive this blessing in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And God's people say amen and amen. Shalom everyone. Happy Sunday. Amen. For our announcement, please take note, we will have our Symbolize next Sunday. Again, we will have our Symbolize setup. That would be via Zoom at exactly 10 a.m. Again, there's just an adjustment with our time. Our updated time is 10 a.m. via Zoom next Sunday, our Symbolize setup. And our HSU graduation and enrollment. Congratulations sa lahat ng ating mga HSU students who will have their graduation and recognition this March 23 at Anda Rizal Center this Sunday. And also, our enrollment will start at 2 p.m. on the same day at Anda Rizal Center. Graduation will start at 3 p.m. Again, enrollment will start at 2 p.m. and the graduation ceremony will start at 3 p.m. Same venue po yan at Anda Rizal Center. I think that's all for our announcement. You can have your group huddles outside so we can give way for our next service. God bless everyone. Happy Sunday and Shalom.